Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Pastor, gandang gabi po. Tanong lang po, bakit kailangan natin manalangin na mga kailangan natin kung alam na ni Lord ang pangangailangan natin? That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, ang panalangin ay relational, hindi informational. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 8, alam na ng inyong Ama ang lahat ng kailangan ninyo bago pa ninyo hingin sa Kanya. Mga ka-good news, naniniwala tayo na alam na ng Diyos ang lahat, pero ang panalangin ay way natin para makipag-usap sa Diyos. Hindi ito para ipaalam ang mga information sa Kanya, kundi para sa puso natin at relasyon natin sa Kanya. Pinapalago ng panalangin ang intimacy natin sa Diyos. Pinapalakas ang faith at dependency natin sa Kanya. Ang panalangin ay pagpapakita ng love at obedience natin sa Kanya. Ang panalangin ay parang pakikipag-usap sa pinakamamahal mong kaibigan. Alam na niya ang sasabihin mo, pero gusto niyang marinig mula sa puso mo. Pangalawa, ang panalangin ay instrumento ng pagbabago sa ating puso at sa ating isipan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa Diyos sa panalangin at sa pagsusumamo na may pasasalamat. Ka-good news, kapag nananalangin tayo, natututo tayong magtiwala at umasa sa Diyos. Natututo tayong magpasalamat kahit sa gitna ng problema. Nagbabago yung perspective natin. Kasi hindi lahat ng pagbabago ay nasa circumstances lang. Tandaan, ang prayer mismo ay nagtatransform sa atin. Pinalalakas nito ang faith natin at nagpapalinaw ng puso sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang panalangin ay bahagi ng plano ng Diyos sa pagganap ng kanyang kalooban. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 hanggang 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ay magpasalamat. Mga ka-good news, kahit alam niya ang lahat, gusto ng Panginoon na tayo ay maging active participant sa kanyang plano. Tulad ni Jesus Christ sa Gethsemane, sa Matthew chapter 26 verse 39, nang sabi, Ama, kung maaari, ilayo niyo sa akin ang kalis na ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyo. Ang panalangin ay way ng collaboration natin sa Diyos. Hindi para baguhin ang Diyos, kundi para baguhin tayo at maging kasangkapan sa kanyang kalooban. So ka-good news, bakit kinakailangan nating manalangin kahit alam na niya? Hindi para ipaalam ang mga bagay sa Kanya, kundi para sa ating relationship, sa ating faith, at sa transformation natin, para maging kasangkapan tayo sa katuparan ng Kanyang kalooban. So ka-good news, simulan mo na ngayon, maglaan ka ng personal time with the Lord. Sabihin ang iyong mga pangangailangan, ipasa Kanya ang puso mo at ang buhay mo. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 12, at kayo'y manalangin sa akin, at ako'y makikinig sa inyo. So mga ka-good news, ang panalangin ay hindi redundancy. Ito ay connection sa Diyos, power, at transformation para sa ating buhay. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.